Ipinamigay ko ang lahat ng 50 milyong piso na mana na iniwan niya para sa akin. 50 milyon, iyon ang halaga ng buong buhay na paghihirap ng aking asawa. At ibinigay ko lang lahat. Nagtataka siguro kayo kung bakit gagawin ng isang ama ang ganitong bagay. Kung bakit ko ipamimigay ang isang yaman na dapat sana ay para sa kinabukasan ng aking pamilya. Ang sagot ay simple lang, pero napakasakit. Ginawa ko iyon dahil sa mga huling salita na binitiwan ng sarili kong anak, mga salitang tumusok sa puso ko na parang punyal. Habang nakatingin siya sa nag-iisang bagay na alaala ng kanyang ina, "Basura lang yan, pa. Itapon nyo na yan." Ganun lang, basura. Isang salita na sumira sa lahat. Nagsimula ang lahat sa araw na iyon, ang pinakamadilim na araw ng buhay ko. Ang araw na inilibing namin ang aking pinakamamahal na asawa, si Celia. 57 taong gulang pa lang siya, napakabata. Ang hangin sa kapilya ay puno ng amoy ng mga bulaklak na sampagita at natutunaw na kandila, isang halo ng kabanalan at kalungkutan. Nakatayo ako roon tulala habang ang mga tao ay dumarating at umaalis, nag-iiwan ng mga salita ng pakikiramay na hindi ko na halos marinig. Ang tanging naririnig ko lang ay ang katahimikan, ang nakabibinging katahimikan na iniwan ni Celia sa aming tahanan, sa aming buhay. Sa gitna ng aking pagluluksa, lumapit ang panganay kong anak na si Isabel. Perpekto ang kanyang ayos mula sa kanyang itim na bestida hanggang sa perlas sa kanyang leeg. Kahit ang kanyang pagiyak ay tila pinagplanuhan, hinawakan niya ang aking braso. "Pa, ayos lang po ba kayo?" Tumangulang ako kahit alam naming pareho na kasinungalingan iyon. Maya-maya isang lalaking hindi ko masyadong kilala, isang kasamahan daw ni Celia sa trabaho, ang lumapit. May inabot siyang isang sobrang kulay brown, makapal. "Pinabibigay po ito ni Mrs. Celia," sabi niya sa akin. "Mahigpit po ang bilin niya. Ibigay ko lang daw ito sa inyo pagkatapos ng lahat." At may isa pa siyang ibinulong, mga salitang nagpatindig ng balahibo ko. Sinabi rin po niya, "Huwag kang magtitiwala kanino man maliban sa iyong sarili." Nang umalis na ang lalaki, binuksan ko ang sobre. Sa loob may isang bagay na nakabalot sa malambot na papel at isang maliit na sulat. Nang buksan ko ang balot, nakita ko ang isang lumang-lumang libreta, isang passbook. Ganoon ang itsura ng mga libreta noong araw, noong nagsisimula pa lang kami ni Celia. Ang pangalan sa harap nakasulat sa gintong tinta na halos naburan na BPI. "Ano yan, pa?" tanong ni Isabel na sumisilip sa aking balikat. "Libreta ng mama mo," sagot ko. Agad niya itong kinuha mula sa aking kamay. Pinuklat niya ang mga pahina. Tiningnan ang mga numero, ang mga petsa na mula pa noong 1988. At pagkatapos, tumawa siya. Hindi malakas, pero sapat na para marinig ko ang pangmamaliit. "Ay naku, pa," sabi niya, habang ibinabalik sa akin ang libreta. "Ano namang gagawin ninyo rito? Mula pa ito sa panahon ng lola. Tiyak na wala ng laman yan." Tinitigan niya ako. At doon niya sinabi ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. "Basura lang yan, pa. Itapon niyo na yan." At idinugtong pa niya na parabang kailangan pa niyang idinang sakit. Kailanman ay hindi nagkapera si mama. Alam niyo yan. Hindi nagkapera ang aking Cecilia, ang asawa ko na gumigising bago pa sumikat ang araw para magtrabaho. Ang asawa ko na tinitipid ang sarili, na naggugupit ng mga kupon sa dyaryo para lang makabili ng bagong damit para sa mga anak niya. Ang asawa ko na hindi bumili ng bagong sapatos sa loob ng 5 taon para lang maipon ang pambayad sa matrikula nila. Hindi nagkapera. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa kanyang pagpanaw dahil iyon ay isang paglapastangan, isang pagwawalang bahala sa lahat ng sakripisyo niya, isang patunay ng kawalan ng utang na loob. Pero ang mas malala pa ay ang sumunod na nangyari. Nang gabing iyon sa aming bahay, habang nag-aalisan na ang mga bisita, nakita ko siyang muli. Nakita ko si Isabel. Kinuha niya ang sobre na iniwan ko sa mesa sa kusina, dahan-dahan. Tumingin muna siya sa paligid,
Sinisigurong walang nakakakita, ngunit ang hindi niya alam ay nakatayo ako sa likod bahay. Nakita ko ang lahat mula sa bintana. Nakita ko kung paano niya kinuha ang libreta, ang nag-iisang pamana ng kanyang ina. Hindi siya nagdalawang isip. Itinaas niya ang takip ng basurahan at basta na lang niya itong pinitiwan. Pumatak ito sa ibabaw ng mga tirang pagkain at basang papel. Basura. Ang akala niya tapos na. Ang akala niya basura na ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ina. Ang akala niya wala akong kaalam-alam, pero doon siya nagkakamali. Dahil sa sandaling iyon, ang lungkot sa aking puso ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ito galit, hindi ito paghihiganti, ito ay para sa katarungan. Dahil kinabukasan, dinala ko ang basurang iyon sa bangko. At doon nagsimula ang lahat. Doon namutla ang manager ng bangko. Doon nila sinabing kailangan nilang tumawag ng pulis. At doon ko nalaman na ang itinapon na basura ng aking anak ay nagkakahalaga pala ng 50 milyong piso. Hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lamang ng katarungan para kay Celia. At malalaman nilang lahat na hindi mo basta-basta na lang itinatapon sa basura ang buhay at pagmamahal ng isang ina. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at paki-like na rin po ang video na ito. At pakisabi sa amin sa comment section kung saan po kayo nanonood sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Ngayon, ituloy natin ang kwento. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paano ako makakatulog? Ang bahay na dati ay may puno ng halakhak at simpleng kwentuhan namin ni Celia ay biglang naging isang malawak na espasyo ng katahimikan. Isang katahimikan na sumisigaw. Bawat sulok ng aming tahanan, bawat upuan, bawat kurtina ay tila nagpapaalala sa akin na wala na siya. Ang sakit ng pagkawala niya ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin na nagpapahirap sa aking paghinga. Ngunit ng gabing iyon, may isa pang bagay na bumabagabag sa aking isipan. Isang imahe na paulit-ulit na naglalaro sa aking utak na parang sirang plaka. Ang imahe ng aking anak na si Isabel, ang kanyang kamay na may hawak na libreta, at ang dahan-dahan nitong pagbagsak sa loob ng basurahan. Basura lang yan pa. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Basura. Ganun na lamang ba ang halaga ng huling alaala na iniwan ng kanyang ina? Ganun na lamang ba kadali para sa kanya na itapon ang isang bagay na pinakaiingat-ingatan ni Celia? May kung anong puwersa sa loob ko ang nagsasabing mali. Isang malakas na kutob na hindi ko maipaliwanag. Isang tinig na tila nagmumula pa kay Celia na bumubulong sa akin na may kailangan akong malaman. 4:00 ng madaling araw, sumuko na ako. Pumangon ako mula sa kama at dahan-dahang naglakad pababa sa hagdanan, sinisigurong hindi makalikha ng anumang ingay. Ang buong bahay ay balot sa dilim, maliban sa maliit na ilaw mula sa ibabaw ng kalan sa aming kusina. Ang amoy ng mga pagkaing dinala ng mga nakiramay ay naroon pa rin, isang amoy ng awa at obligasyon. Tumayo ako sa gitna ng kusina at tinitigan ang basurahan sa ilalim ng lababo. Isang simpleng basurahan, ngunit ng gabing yon, para itong isang baul ng mga sekreto. 58 taong gulang na ako, isang ama, isang biyudo. At heto ako sa gitna ng kadiliman, naghahandang gawin ang isang bagay na hindi ko kailanman naisip na gagawin ko sa buong buhay ko. Hahalungkatin ko ang basura. Ang kahihiyan ay panandali ang dumaan sa aking isipan. Ano na lang ang sasabihin ng mga anak ko kung makita nila ako? Ngunit mas malakas ang pangangailangan kong malaman ang katotohanan. Mas malakas ang tawag ng misteryong iniwan ng aking asawa. Binuksan ko ang pinto ng kabinet at dahan-dahan kong inilabas ang plastic bag ng basura. Hindi pa ito puno. Mabuti na lang. Ibinuhos ko ang laman nito sa sahig sa ibabaw ng mga lumang dyaryo. Ang amoy ay hindi kaaya-aya, ngunit hindi ko ito ininda. Isa-isa kong hiniwalay ang mga laman, mga basang tissue paper, isang basyong lalagyan ng ulam, mga balat ng prutas, at mga filter ng kape. Kinapa ko ang bawat sulok, ang bawat tumpok. At pagkatapos, naramdaman ko ito.
Isang bagay na pamilyar, ang malambot na takip nito na medyo gasgas na. Ang mga gilid nitong nagpapakita ng katandaan. Dahan-dahan kong inangat ang libreta mula sa tumpok ng basura na parabang isa itong napakahalagang hiyas. May mga dumi ng kape sa isang sulok at may bahagyang basa. Kumuha ako ng basahan at maingat ko itong pinunasan, bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Hawak-hawak ko ito na parang buhay ni Celia ang nakasalalay dito. Dinala ko ito sa aming mesa sa kusina. Umupo ako at sa ilalim lamang ng maliit na ilaw ng kalan, pinuksan ko itong muli. Celia Reyes Alcaraz, account number 4782-0569933. Petsa ng pagbukas, March 15, 1988. 37 taon na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon, si Isabel ay 5 taong gulang pa lang. Si Ana ay hindi pa na ipapanganak. Nakatira pa kami sa isang maliit na apartment sa Maynila at madalas 3 beses sa isang linggo, sardinas ang aming ulam dahil iyon lang ang kaya ng aming budget. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa gitna ng aming paghihirap, ang aking asawa ay palihim na nag-iipon. Isang lihim na itinago niya sa akin sa loob ng 37 taon, binuklat ko ang bawat pahina. Ang mga deposito ay maliliit lang. 500 piso rito, 1,000 piso roon. Ngunit ang mga petsa ay regular. Buwan-buwan, kung minsan 2 beses sa isang buwan, may pumapasok na pera. Pahina-pahina ng kasaysayan ng kanyang pagsisikap, ng kanyang disiplina. Nakarating ako sa huling pahina. Ang huling deposito ay 2 linggo bago siya pumanaw. May nakasulat na 2,000 piso. At sa tabi nito, ang kabuuang balanse. Ngunit ito ay malabo. Tila nabasa o sinadyang burahin. May naaaninag akong numero, marahil ay 5, marahil ay 0, ngunit hindi ko mabasa ng buo. At sa ilalim nito, may 7 selyo na kulay pula. Ang bawat isa ay may nakasulat na mga salitang nagpakulo ng aking dugo. Nagsagawa ng hindi autorisadong pag-access, March 15, 2024. Nagsagawa ng hindi autorisadong pag-access, June 28, 2024. Nagsagawa ng hindi autorisadong pag-access, August 9, 2024. Nagsagawa ng hindi autorisadong pag-access, October 30, 2024. Nagsagawa ng hindi autorisadong pag-access, December 14, 2024. Nagsagawa ng hindi autorisadong pag-access, January 20, 2025. Nagsagawa ng hindi autorisadong pag-access, February 3, 2025. 7 beses. Paulit-ulit kong binilang. 7 beses. Mayroong nagtangkang pasukin ang account ng asawa ko sa loob ng halos 1 taon at ang huling pagtatangka ay 3 linggo lamang bago siya tuluyang mamaalam. Sino? At bakit hindi niya ito sinabi sa akin? Muli kong binasa ang sulat ni Celia. M. Jiang Bao Vian, ipinagtatanggol kita, ipinagtatanggol mula kanino? Mula saan? Ang aking mga kamay ay nanginginig na. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang mabuo sa aking isipan at ang nabubuong larawan ay isang bagay na nakakatakot. Ang pagtawa ni Isabel, ang kanyang mga salita, basura lang yan, ang pagtatapon niya sa libreta. At ngayon, itong 7 pulang selyo, hawak ko sa aking mga kamay ang katotohanan, alam ko na, hindi ko pa man nakikita ang lahat ng ebidensya, ngunit sa puso ko, sa kaibuturan ng aking kaluluwa, alam kong may isang malalim at madilim na dahilan kung bakit itinago ni Celia ang lahat ng ito. At may isang dahilan kung bakit nais itong itapon ng sarili kong anak. Dito, sa tahimik na kusina sa pagitan ng basura at ang isang lumang libreta, nagsimula ang aking paghahanap sa hustisya para sa aking asawa. Hindi na ako naghintay pa, bago pa man sumikat ang araw, nakabihis na ako. Ang libreta ay nasa loob ng aking jacket, nakatago malapit sa aking dibdib. Bawat sandali na lumilipas ay tila isang karayom na tumutusok sa aking pasensya. Kailangan kong malaman, kailangan kong marinig ang katotohanan, gaano man ito kasakit. 8:30 pa lang ng umaga, naroon na ako sa labas ng malaking pinto ng BPI sa sentro ng lungsod. Naghihintay na magbukas ito. Ang bangko ay lumana. Gawa sa marmol ang sahig
at matataas ang kisame, isang simbolo ng katatagan na tila hindi natitinag ng panahon. Ngunit sa loob ko, ang lahat ay gumuho na. Nang sa wakas ay bumukas ang mga pinto, ako ang unang pumasok. Lumapit ako sa isang batang teller. "Magandang umaga po," bati niya. "Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" "Kailangan kong makausap si G. Warren Shields," sabi ko. Ang boses ko ay kakaiba, tila hindi sa akin. Mahinahon, ngunit puno ng bigat. "May appointment po ba kayo, sir?" tanong niya. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilabas ang libreta mula sa aking jacket at ipinatong ito sa ibabaw ng makapal na salamin na naghihiwalay sa amin. "Ang asawa ko," sabi ko, "nagiwan siya ng bilin." Sinabi niyang, "Hanapin ko si G. Warren Shields. Siya lang daw at wala nang iba." Tiningnan ng teller ang lumang libreta. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagiging profesional, napalitan ito ng isang uri ng pag-aalala at pag-unawa. "Sandali lang po, sir," sabi niya, at mabilis siyang pumasok sa isang pinto sa likod ng kanyang pwesto. Nakatayo lang ako roon, nakahawak sa malamig na marmol na counter. Pakiramdam ko, iyon na lang ang tanging matatag na bagay sa mundo ko. Pagkalipas ng ilang minuto, isang lalaki ang lumabas. Nasa 50 anyos na siguro, may mga puting buhok na at nakasuot ng salamin. Ang kanyang suit ay mukhang luma na ngunit malinis, isang uniforme na tila suot na niya sa loob ng 20 taon. Naglakad siya diretso sa akin. "G. Gregorio Alcaraz?" tanong niya. "Ako nga po," sagot ko. "Ako si Warren Shields," sabi niya, at inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang pakikipagkamay ay matatag at puno ng katiyakan. "Matagal ko na po kayong hinihintay. Nakikiramay po ako." At idinugtong niya, "Sumunod po kayo sa akin." Dinala niya ako sa kanyang maliit na opisina sa likod. Isinara niya ang pinto at ang ingay mula sa labas ay biglang nawala. "Lubos ko pong ikinalulungkot ang pagpanaw ni Mrs. Celia," sabi niya ng may sinseridad. "Isa po siyang kahangahangang kliyente, isang kahangahangang tao." "Matagal niyo na po siyang kilala?" tanong ko. "Maraming taon na po," sagot niya. "Maupo po kayo." Umupo ako sa tapat ng kanyang mesa. Ipinatong ko ang libreta sa pagitan namin. Maingat niya itong kinuha na para bang isa itong bagay na napakaselan. Binuksan niya ito, tiningnan ang unang pahina at pagkatapos ay humarap sa kanyang computer. Nagsimula siyang mag-type. Mabilis. Mga numero at letra ang lumalabas sa screen, mga account number, mga petsa, mga bagay na hindi ko maintindihan. Pagkatapos bigla siyang huminto. Tinitigan niya ang screen ng matagal, napakatagal. Nang muli siyang humarap sa akin, ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. "G. Alcaraz," sabi niya dahan-dahan, "alam niyo po ba kung magkano ang laman ng account na ito?" "Hindi," sagot ko. Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo. Malabo ang pagkakasulat ng balanse. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay inikot niya ang monitor ng computer paharap sa akin. Nakita ko ang mga detalye ng account at sa ilalim nito, ang kasalukuyang balanse. 50,476,120 piso, 50 milyon. Paulit-ulit kong binasa ang numero hanggang sa mawalan na ito ng kahulugan. Ang mga numero ay nagsayaw sa aking paningin. Hindi tiyan maari," sabi ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. "Paano?" "Tinitiyak ko po sa inyo, G. Alcaraz. Tama po ang numerong yan," mahinahong sabi ni Warren. "Pinuksan po ng inyong asawa ang account na ito noong 1988. Regular po siyang nagdeposito sa loob ng 37 taon. Maliliit na halaga lang po. Sapat para hindi mapansin. Ngunit tuloy-tuloy, disiplinado." Huminto siya sandali. "Ang compound interest po sa loob ng ganong katagal na panahon ay napakalaki. 50 milyon. Ang lahat ng taon ng pagtitipid ni Celia, ang mga sardinas, ang mga lumang sapatos, ang mga pinutol na kupon, lahat ay may dahilan. Isang dahilan na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang mga pulang selyo," sabi ko, naaalala ang aking tunay na pakay. Ang 7 pagtatangka. Ang mukha ni Warren ay biglang dumilim. "Oo, G. Alcaraz. Iyon po ang mas mahalagang bagay na kailangan nating pag-usapan.
Muli siyang humarap sa computer at may binuksang ibang file. Sa nakalipas na 1 taon, may isang tao pong 7 beses na nagtangkang mag-withdraw o maglipat ng pondo mula sa account na ito. Bawat beses gumagamit siya ng mga peking dokumento, mga peking pirma. Sino? Tanong ko. Kahit na sa loob-loob ko, alam ko na ang sagot, ngunit kailangan kong marinig. Kailangan kong makita. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at naglabas ng isang makapal na folder. Ipinatong niya ito sa mesa at dahan-dahan niyang itinulak palapit sa akin. Mga security footage po, sabi niya, mula sa bawat pagtatangka. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang folder. Sa loob naroon ang mga nakaprint na litrato mula sa mga security camera ng bangko. Malabo, itim at puti ngunit sapat na para makilala ang mukha. Ang unang litrato ay may petsang March 15, 2024. Isang babae na nakatayo sa harap ng teller. Nakatali ang kanyang buhok, suot ang isang mamahaling damit at puno ng kumpiyansa ang kanyang tindig. Si Isabel. Binuklat ko ang susunod na litrato. June 22, 2024. Ang parehong babae, ibang damit, ngunit parehong ngiti na puno ng kasinungalingan. Ang pangatlo. Ang pang-4, ang panlima, ang pang-6, ang pang-7, lahat ng iyon ay ang aking anak. 7 beses siyang sumubok, mahinang sabi ni Warren. Sa unang 6 na beses, sinubukan niyang mag-withdraw gamit ang isang power of attorney, ngunit hindi tumugma ang mga pirma. At sa pang-7 beses, sinubukan niyang palitan ang benepisyaryo ng account. Alisin kayo at ilagay ang sarili niya. Ang mundo ko ay gumuho sa sandaling iyon, ang anak ko. Ang sarili kong anak ay hindi lang nagnanais na nakawin ang pera ng kanyang ina. Nais niya ring burahin ako mula sa lahat ng ito. Bakit hindi niyo tinawagan ang pulis? Tanong ko. Ang boses ko ay basag na. Ang inyong asawa po, ayaw niya, sagot ni Warren. Sa bawat pagtatangka, tinatawagan namin si Mrs. Celia para kumpirmahin. At sa bawat pagkakataon, tumatanggi siyang magsampa ng kaso. Sinabi niyang siya na ang bahala at mahigpit din po ang bilin niya na huwag ipapaalam sa inyo ang tungkol dito, hindi hanggang sa siya'y pumanaw na. Bakit? Tanong ko muli. Bakit niya tiniis ang lahat ng ito ng mag-isa? Hindi ko po alam, G. Alcaraz, ngunit may isa pa po siyang iniwan. Muling nagbukas ng drawer si Warren. May iniwan po siyang safe deposit box. At may susi po akong ibibigay sa inyo. Itinaas niya ang isang maliit na gintong susi. Nais niyo po bang buksan ito? Kinuha ko ang susi. Malamig ito at mabigat. Isang bigat na hindi lang dahil sa metal, kundi dahil sa mga lihim na nakapaloob dito. Oo, sagot ko. Gusto ko. Ang silid kung saan naroroon ang mga safe deposit box ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng iyong sariling paghinga. Dinala ko roon ni Warren at iniwan akong mag-isa para bigyan ng privacy. Sa harap ko ay isang pader na puno ng maliliit na metal na pinto, bawat isa ay may numero. Dahan-dahan kong isinuksok ang maliit na gintong susi sa lock na may numerong tumutugma sa ibinigay sa akin. Umikot ito ng may mahinang kalansing. Hinila ko ang pinto at sa loob may isang mahabang metal na kahon. Inilabas ko ito at ipinatong sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gitna ng silid. Mabigat ito. Napakabigat. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan ko lang ito. Ano kaya ang nasa loob? Ano pa bang lihim ang itinatago ng aking asawa? Ano pa bang sakit ang kailangan kong harapin? Sa wakas, kinalas ko ang aking lakas at itinaas ang takip ng kahon. Ang nasa loob ay hindi ginto, hindi alahas, o mga titulo ng lupa. Ang nasa loob ay mga notebook. 5. 5 makakapal na notebook ang uri na ginagamit ng mga estudyante. Ang bawat isa ay puno ng sulat kamay ni Celia. Sa takip ng unang notebook, may nakasulat na petsa, 2020. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang unang notebook. Ito ay isang tala-arawan. Isang tala-arawan na itinago ng aking asawa sa loob ng 5 taon. Binuksan ko ito sa unang pahina. Ang petsa ay March 14, 2020.
At ang mga unang salita na aking nabasa ay siyang tuluyang dumurog sa anumang natitira sa aking puso. Ngayong araw, natuklasan ko na pinepeke ni Isabel ang aking pirma. Nakakita ako ng isang withdrawal slip sa aming basurahan. Ang pangalan ko, ang account ko, ngunit hindi ko iyon pirma. Hindi ko pa ito masasabi kay Gregorio. Hindi siya maniniwala. Hinding-hindi niya paniniwalaan na ang kanyang ginintuang anak, ang kanyang paborito, ay isang magnanakaw. Kaya't isusulat ko na lang ang lahat dito, bawat detalye. Ito na ang magiging ebidensya ko, hindi ako makahinga. Ang sakit ay napakatindi na parang isang kutsilyo na bumaon sa aking dibdib at dahan-dahang umiikot. Alam niya, 5 taon na niyang alam at sa loob ng 5 taon, pinili niyang manahimik at mag-isa. Pinili niyang dalhin ang pasanin na ito dahil alam niyang tama siya. Hindi ako maniniwala. Sasabihin kong nagkakamali lang siya. Sasabihin kong may paliwanag si Isabel. Kakampihan ko ang aming anak. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Ang katotohanang mas kilala pa ng aking asawa ang kahinaan ko kaysa sa sarili ko. Pinuklat ko ang mga pahina, bawat isa ay puno ng mga detalye. April 2, 2020, humiram si Isabel ng 20,000 piso kay Gregorio. Sabi niya ay para daw sa negosyo. Ngunit nakita ko ang resibo sa kanyang bag, isang bagong designer bag. Muli nagsinungaling siya. June 15, 2021, sinabi ni Isabel kay Gregorio na nagtatampo daw ako dahil lagi siyang nasa trabaho. Hindi iyon totoo. Hindi ko kailanman sinabi iyon. Gumagawa siya ng distansya sa pagitan namin. Nais niya kaming paghiwalayin para mas madali niya kaming manipulahin. At nagtatagumpay siya. Bigla kong naalala ang mga panahong iyon, ang mga panahong naging malamig sa akin si Celia. Ang mga gabing hindi niya ako kinakausap, akala ko nawawala na ang pagmamahal niya sa akin. Akala ko napapagod na siya sa akin. Ngunit ang totoo, ipinagtatanggol niya ako. Inilalayo niya ako para hindi ko kailangang mamili sa pagitan niya at ng aming anak. Tiniis niya ang aking paninisi, ang aking pagtatampo, para lang maprotektahan ako sa masakit na katotohanan. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang mga tala-arawan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na panluloko. Nariyan ang mga kwento kung paano sinisiraan ni Isabel ang kanyang kapatid na si Ana sa amin. Kung paano niya sinasabi na si Ana ay inggitera at walang utang na loob. Nariyan din ang mga pagkakataon na ginagamit niya ang kanyang mga problema sa buhay, ang kanyang diborsyo para makakuha ng awa at pera mula sa akin. At ako naman, ang hangal na ama ay laging naniniwala, laging nagbibigay. Sa loob ng kahon, bukod sa mga tala-arawan, naroon din ang mga ebidensya. Mga resibo ng bawat perang hiniram ni Isabel sa akin na maingat na tinipon ni Celia. Umabot ito sa halos 250,000 piso sa loob ng 5 taon. Naroon din ang mga bank statement, mga dokumento na nagpapakita ng mga transaksyon na hindi namin alam. At sa ilalim ng lahat ng ito, may isang sulat. Isang sulat na para sa akin. Mahal kong Gregorio, kung binabasa mo ito, nangangahulugang wala na ako. Patawarin mo ako kung hindi ko na ipaliwanag ang lahat habang ako'y nabubuhay pa. Nais kong sabihin sa iyo araw-araw sa loob ng 5 taon, ngunit kailangan ko ng matibay na ebidensya. Ginawa ko ito para protektahan ka mula sa isang napakahirap na pagpili. Ang pagpili sa pagitan ng iyong anak at ng katotohanan. Hindi ko kayang ipagawa iyon sa iyo, kaya ako na ang pumili para sa ating dalawa. Lahat ng kailangan mo ay nasa kahon na ito. 5 taon ng mga tala-arawan, katibayan ng perang kinuha ni Isabel. Ngunit may isa pang bagay. Hindi nag-iisa si Isabel. May isang mapanganib na tao na gumagamit sa kanya. Mag-ingat ka, mahal ko, protektahan mo si Ana, inosente siya. At pakiusap, huwag mong hayaang makalusot si Isabel sa ginawa niya. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng iba pang tao na maaari niyang saktan. Mahal kita. Kahit na sa mga panahong naging malamig ako, iyon ay dahil sinusubukan kitang protektahan. Magpakailanman, Celia.
Umupo ako roon sa malamig at tahimik na silid sa loob ng halos 1 oras, yakap-yakap ang mga talaarawan ng aking asawa. Umiyak ako para sa kanya, para sa kanyang katapangan at pag-iisa. Umiyak ako para sa sarili ko, para sa aking katangahan at pagkabulag. At umiyak ako para sa anak ko, ang anak na nawala sa akin nang hindi ko man lang namamalayan. Ngunit sa gitna ng aking pagluha, may isang bagay na nabuo. Isang determinasyon na mas matibay pa kaysa dati. Tinawag niya akong mahal ko. Iyon ang huling salita niya para sa akin. At dahil sa pagmamahal na iyon, tutuparin ko ang kanyang huling habilin. Hahanapin ko ang hustisya. At sisimulan ko ito sa pamamagitan ng pagkausap sa nag-iisa ko pang anak na mapagkakatiwalaan ko. Ang aking bunsong si Ana. Umalis ako sa bangko na dala-dala ang bigat ng buong mundo sa aking mga balikat. Ang mga talaarawan ni Celia ay nasa aking tabi, bawat pahina ay isang paalala ng aking pagkukulang bilang isang asawa at ama. Ang bawat salita ay isang patunay na habang ako ay nabubuhay sa isang kasinungalingan, ang aking asawa at ang aking bunsong anak ay tahimik na nagdurusa. Kailangan kong makausap si Ana. Ngayon din, tawagan ko siya at sinabing magkita kami sa isang maliit na kapihan malapit sa kanyang apartment, isang lugar na neutral, isang lugar kung saan maaari kaming mag-usap nang walang nakakarinig. Pagdating ko roon, nakita ko siyang naghihintay sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang kanyang tasa ng kape. Alam niyang may mali. Marahil matagal na niyang alam. Anak, sabi ko nang makaupo ako, kailangan nating mag-usap. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ito takot sa akin, kundi takot para sa akin. Tungkol po ba ito kay Ate Isabel? Mahina niyang tanong, tumango ako. At doon, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang malakas na pag-iyak, kundi isang tahimik na pag-agos ng mga luha na tila matagal na niyang kinikimkim. Patawad po, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Dapat ko na po sanang sinabi sa inyo noon pa. Dapat po mas naging matapang ako. Wala kang kasalanan, anak, sabi ko at inabot ko ang kanyang kamay. Ako ang may kasalanan. Ako ang hindi nakinig. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Isang kwento na tumugma sa bawat detalye na isinulat ni Celia sa kanyang mga talaarawan, ngunit may mga bagong impormasyon na mas nagpadilim pa sa sitwasyon. 3 taon na ang nakalipas, sabi niya, inanyayahan siya ni Isabel na magkape. Isang sister bonding daw, isang bagay na matagal na nilang hindi ginagawa. Ngunit may kasama si Isabel, isang lalaki na nagngangalang Marco, ang nobyo daw niya. Si Marco ay guwapo, magaling magsalita, at puno ng karisma, ang uri ng tao na madaling makuha ang tiwala mo. Sa loob lamang ng 1 oras, naikuwento na ni Marco ang tungkol sa isang napakagandang investment opportunity. Isang real estate development daw sa Tagaytay. Doble daw ang kikitain ng pera ni Ana sa loob lamang ng 2 taon. Sinabi ko po sa kanila na wala akong ganoong kalaking pera, sabi ni Ana. Ngunit sabi ni Marco, pwede daw akong umutang sa bangko. At si Ate Isabel, kinumbinsi niya ako. Sabi niya, nakapag-invest na daw siya. Sabi pa niya, kayo daw po ni Mama ay nag-iisip na ring mag-invest. Ang puso ko ay lalong nanikip. Hindi namin kailanman narinig ang tungkol doon. Isa na namang kasinungalingan dahil sa tiwala niya sa kanyang ate, umutang si Ana. Isang malaking halaga, mahigit 1,000,000 piso. Sa unang 6 na buwan, nagpapadala pa daw si Marco ng mga update, mga litrato ng construction. Ngunit pagkatapos noon, bigla na lang siyang nawala. Ang mga tawag at text ni Ana ay hindi na sinasagot nang tanungin niya si Isabel. Ang palaging sagot nito ay abala si Marco o may business emergency. Sinabi pa ni Isabel na siya man ay naloko at nawala ng pera. Naniwala po ba kayo sa kanya? Tanong ko. Gusto ko po sanang maniwala pa, kapatid ko po siya, sagot ni Ana. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit pagkatapos dumating na ang mga bayarin sa bangko. Buwan-buwan.
Halos hindi ko na po kayang bayaran ang renta ko at ang utang. Kinailangan kong ibenta ang kotse ko. Hindi na po ako lumalabas. Trabaho lang po ako ng trabaho. Naalala ko ang isang hapunan, 3 taon na ang nakalipas. Ang gabing sinubukan ni Ana na kausapin kami tungkol sa pera. Ngunit pinagalitan ko siya, sinabi kong inggitera siya at walang pakisama sa kanyang kapatid na naghihirap. Ang kahihiyan at pagsisisi ay bumalot sa akin kung nakinig lang sana ako. Kung naging ama lang sana ako sa kanya sa mga sandaling iyon. Pagkatapos po noon pa, sumuko na ako, pagpapatuloy niya. Alam kong hindi na kayo maniniwala sa akin, kaya tiniis ko na lang po mag-isa. Patawarin mo ako, anak, sabi ko. Pero may isang bagay pong nangyari, sabi niya, at may bahagyang pagbabago sa kanyang boses. 8 buwan po ang nakalipas, bigla na lang pong tumawag ang bangko. Sinabi po nila na ang utang ko ay bayad na, buo. May isang taong nagbayad nito nang hindi nagpakilala. Sa sandaling iyon, alam ko na. Inilabas ko mula sa aking bag ang isa sa mga folder na galing sa safe deposit box ni Celia. Sa loob naroon ang isang resibo ng pagbabayad ng utang. Ang pangalan, Ana Alcaraz. Ang halaga, 1,000,000 piso. Ang nagbayad, Celia Reyes Alcaraz. Ipinakita ko ito kay Ana. Tinitigan niya ito ng matagal at pagkatapos ay humagulgol na siya ng malakas. Si Mama, sabi niya, iniligtas niya ako, alam niyang nalulunod na ako at hindi niya ako pinabayaan. Niyakap ko ang aking anak, niyakap ko siya ng mahigpit. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at sakit, may isang bagay na nanatiling totoo at dalisay, ang pagmamahal ng isang ina. Iniligtas ni Celia si Ana, tulad ng sinusubukan niyang iligtas ako. Nang medyo kumalma na si Ana, may isa pa siyang sinabi. Pa, pagkatapos ng libing, hinanap ko po si Marco sa internet. Ang buong pangalan niya ay Marco Samuel Morrison. May criminal record po siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang mugshot. Ito nga ang lalaking nakita kong kausap ni Isabel sa labas ng aming bahay. Ang kaso, pandaraya at financial exploitation. Laban sa mga nakatatanda, 2 beses na siyang nakulong, sa Florida at sa Arizona. Ang modus niya, humanap ng babae, gamitin ito para makapasok sa pamilya at pagnakawan sila. Biglang naging malinaw ang lahat. Si Isabel ay hindi lamang isang ganid na anak, siya ay isang biktima rin, isang biktima na naging kasabwat. Ang tunay na halimaw sa kwentong ito ay ang lalaking nagtago sa likod ng kanyang ngiti. Ang lalaking nagturo sa aking anak kung paano maging isang traidor. Tumingin ako kay Ana. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng determinasyon. Pareho na kami ngayon magkakampi. Pupunta tayo sa pulis, sabi ko. Ngayon din. Tumango siya. Opo pa. Magkasama kaming umalis sa kapihan. Dala-dala ang bigat ng katotohanan, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na kami nag-iisa. Magkasama naming haharapin ito para kay Celia, para sa aming pamilya, para sa hustisya. Pagka-uwi namin sa bahay, ang tahanan na dati simbolo ng kalungkutan ay biglang naging isang headquarters, isang sentro ng aming munting investigasyon. Inilabas ni Ana ang kanyang laptop sa mesa sa kusina, ang parehong mesa kung saan ko natagpuan ang libreta. Ilang gabi lamang ang nakalipas. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Hindi na siya ang takot na batang babae sa kapihan kanina. Ngayon siya ay isang babaeng may misyon, isang misyon na ibunyag ang taong sumira sa aming pamilya. Tingnan niyo po ito pa, sabi niya. Isinulat niya ang buong pangalan ni Marco sa search bar. Marco Samuel Morrison. Ang mga resulta ay bumaha sa screen. Mga artikulo ng balita, mga talaan ng korte, at ang kanyang mugshot. Isang larawan ng isang demonyo na nagtatago sa likod ng isang maamong ngiti. Bawat link na binubuksan namin ay isang bintana sa isang madilim at mapanlinlang na mundo. Ang unang artikulo ay mula sa isang pahayagan sa Miami. Ang petsa ay 10 taon na ang nakalipas. Lokal na lalaki arestado sa isang elderly fraud scheme. Naroon ang litrato ni Marco, mas bata, ngunit parehong-pareho ang ngiti na puno ng kayabangan.
Binasa ni Ana ang mga detalye ng malakas. Si Marco, na noon ay 30 anyos pa lang, ay niloko ang 3 matatandang biktima. Kinuha niya ang kanilang mga ipon na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 dolyar. Siya ay nahatulan at nakulong ng 18 buwan. 18 buwan. Iyon lang, para sa mga buhay na sinira niya. Pagkatapos ng Florida, lumipat siya sa Arizona. May isa pang artikulo. Lalaki, sinintensyahan sa isang retirement scam. Si Marco ulit, nagpanggap siyang isang financial advisor. Kinumbinsi niya ang mga retirado na ilabas ang kanilang mga retirement fund at i-invest sa kanyang peking kumpanya. 600,000 dolyar ang nawala. Nakulong siya ulit sa pagkakataong ito, 2 taon. 2 taon. At pagkatapos ay malaya na naman siya. Malaya para maghanap ng susunod na biktima. Ang pattern ay malinaw na malinaw. Siya ay isang buwitre. Isang mandaragit na ang target ay ang mga pinaka-inosente at walang laban sa lipunan. Ngunit may isa pang detalye na mas nagpakilabot sa akin. Sa parehong kaso sa Florida at Arizona, hindi siya nag-iisa. May mga kasama siyang babae, mga kasabwat. Tingnan niyo po ito pa, sabi ni Ana, at ipinakita sa akin ang isa pang artikulo. 2 babae arestado sa elder fraud case. Naroon ang 2 mugshot ng mga babaeng magaganda at mukhang disente. Ang nakasulat sa ilalim ng mga litrato, parehong romantikong karelasyon ni Marco Morrison. Sila ang tumutulong sa kanya na tukuyin at lapitan ang mga biktima. Sila ang nagiging tulay. At kapag nabisto na ang lahat, sila ang naiiwan para harapin ang batas. Habang si Marco ay naglalaho na parang bula. Ang mga babae ang napupunta sa kulungan, siya ay nakakalaya. Ang aking dugo ay tila nagyelo sa aking mga ugat. Si Isabel, siya ang pinakabagong kasangkapan ni Marco. Isang kasangkapan sa kanyang masamang plano. Paano niya nakilala si Ate Isabel? Tanong ko. Nag-scroll si Ana sa Facebook profile ni Marco. Pagkatapos niyang makalaya mula sa kulungan sa Arizona, 1 buwan lang ang lumipas, narito na siya sa Pilipinas. May mga litrato niya sa iba't ibang lugar at pagkatapos may isang litrato. Ang petsa ay 6 na taon na ang nakalipas, si Marco at si Isabel. Magkaakbay. Ang ngiti ni Isabel ay totoo at puno ng saya. Ang ngiti ng isang babaeng umiibig, ang ngiti ng isang babaeng walang kamalay-malay na ang lalaking kayakap niya ay isang ahas. 6 na taon. Ganon katagal na pala siyang nasa buhay ng aking anak. Naalala ko ang mga tala-arawan ni Celia. Ang unang entry tungkol sa panloloko ni Isabel ay 5 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, 1 taon munang pinag-aralan ni Marco ang aming pamilya. 1 taon siyang naghintay, nagmasid, at dahan-dahang inilason ang isipan ng aking anak. Bago niya ito sinimulang gamitin, matiyaga siya at napakatuso. Naalala ko ang mga pagkakataong nakasama namin siya sa hapunan. Tahimik lang siya, magalang. Ang uri ng tao na hindi mo mapapansin. Ngunit yun pala ang kanyang sandata. Ang kanyang pagiging simple ay isang maskara. Nagpatuloy kami sa paghahanap. Nakita namin ang peking website ng kanyang kumpanya, ang Morrison Financial Consulting. Mukha itong profesional. May mga litrato ng matatagumpay na kliyente. Ngunit nang suriin ni Ana, lahat ay peke. Ang address ay isang P.O. Box. Ang mga numero ng telepono ay hindi nagumagana. Ang mga kliyente sa litrato ay mga stock model mula sa internet. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. 3 taon ko po itong pinag-aaralan pa, mahinang sabi ni Ana. 3 taon habang binabayaran ko ang utang na iyon at iniisip kung sino ba talaga siya. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Ang gabi sa labas ay tahimik. Ngunit alam kong sa isang lugar diyan, ang halimaw na ito ay malaya pa rin. Marahil ay naghahanap na siya ng kanyang susunod na Isabel. May isa pa po, sabi ni Ana. Kinuha niya ang isa sa mga folder na dala ko mula sa bangko. Ang folder na naglalaman ng mga email, Juan Deere. Sabi niyo po, may mga email na iniwan si Mama. Pwede ko po bang makita? Ibinigay ko sa kanya ang mga nakaprint na email. Mabilis niyang binuklat ang mga ito at bigla siyang huminto. Tingnan niyo po ang petsa, sabi niya. Ang petsa,
February 24, 2025, ang araw na pumanaw si Celia. Ang email ay mula kay Marco para kay Isabel. Walang subject. Ang nakasulat, wala na ang matanda. Ngayon kailangan na lang nating mawala ang libreta at walang malalaman ang matandang lalaki. Sundin lang ang plano. Binasa ko ito 2 beses, 3 beses. Wala na ang matanda. Ganoon lang. Ganoon kalamig. Sa umagang namatay ang aking asawa, sa gabing iyon, pinaplano na nila kung paano pagtatakpan ang kanilang krimen. Sundin lang ang plano. Ibig sabihin, hindi ito biglaan. Ito ay isang plano na matagal nang binuo. Isang plano na naghihintay lang sa pagpanaw ni Celia para maisakatuparan. Ang aking anak ay hindi lamang naloko ng isang manloloko. Siya ay naging kasabuat niya sa isang krimen na binalak sa loob ng 6 na taon. Kailangan na po nating pumunta sa pulis, sabi ni Ana. Ngayon na po. Tiningnan kong muli ang email. Ang mga salita ni Marco, kinuha ko ang lahat ng ebidensya na tinipon ni Celia. Ang mga talaarawan, mga resibo, ang email. Tara na, sabi ko, magkasama kaming lumabas ng bahay at naglakad sa gitna ng gabi. Alam kong sa isang lugar diyan si Marco Morrison ay malaya pa, ngunit hindi na magtatagal. Ang istasyon ng pulisya ay abala kahit na 9:09 pa lang ng umaga. Ang tunog ng mga nagre-ring na telepono at ang mabilis na paglalakad ng mga opisyal ay lumikha ng isang kapaligiran ng kaguluhan. Ngunit sa loob ko, may isang kakaibang kapayapaan. Sa wakas, pagkatapos ng maraming araw ng pagkalito at sakit, mayroon na akong malinaw na direksyon. Hawak ko ng mahigpit ang folder na naglalaman ng 5 taon ng katapangan ng aking asawa. Ito ang kanyang huling sandata at ako ang magdadala nito sa laban. Lumapit kami ni Ana sa front desk. Kailangan ko pong mag-report ng isang krimen, sabi ko sa isang pagod na pulis. Pandadaya, financial abuse laban sa nakatatanda. Pagkalipas ng 10 minuto, isang babaeng detective ang lumapit sa amin. Siya ay nasa 40 anyos, matalim ang mga mata at puno ng awtoridad ang kanyang tindig. G. Alcaraz, ako po si Detective Rebecca Stone, sabi niya. Sumama po kayo sa akin. Dinala niya kami sa isang maliit na interview room, 3 upuan at isang mesa lang ang laman. Ito po ang anak kong si Ana, sabi ko. Maupo po kayo, sabi ni Detective Stone. Sabihin niyo po sa akin ang lahat. Inilatag ko ang lahat sa mesa. Una, ang libreta. Ang asawa ko po ay nag-ipon ng 50 milyong piso sa loob ng 37 taon, sabi ko. May isang tao pong 7 beses na nagtangkang nakawin ito gamit ang mga pekeng dokumento. Sino po? Tanong niya. Ang anak ko po, si Isabel. Inilabas ko ang mga litrato mula sa security camera. Maingat niya itong pinag-aralan, isa-isa. Pagkatapos, inilabas ko ang mga talaarawan. Nakatala po dito ang lahat, 5 taon, bawat kasinungalingan, bawat pagnanakaw. Binuksan niya ang unang talaarawan. Habang nagbabasa siya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang panga ay nagtiim, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang inyong asawa, sabi niya, ay bumubuo ng isang kasong kriminal. Alam ko po, sagot ko. Ayaw niya pong pumunta sa inyo habang nabubuhay pa siya. Gusto niya ng isang kasong hindi matitinag at ipinagtatanggol niya ako. Alam niyang hindi ako maniniwala. Inilabas ko ang lahat ng iba pang ebidensya. Ang mga resibo ng perang hiniram ni Isabel sa akin. Ang resibo ng pagbabayad ni Celia sa utang ni Ana. At ang mugshot ni Marco. Marco Samuel Morrison, sabi ni Detective Stone, at ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Kilala ko ang pangalang iyan. Nasa watchlist siya ng FBI para sa interstate fraud. 6 na taon na po siyang kasama ng anak ko, sabi ko. Sa tingin ko po, tinarget niya si Isabel para makapasok sa aming pamilya. At sa huli, ibinigay ko sa kanya ang email. Ang email na may mga salitang wala na ang matanda. Pinasa niya ito ng 2 beses. Nang mag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay malamig na. G. Alcaraz, naniniwala po ba kayo na ang inyong anak ay may kinalaman sa pagkamatay ng inyong asawa? Ang tanong niya ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ano po? Atake sa puso po ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Natural. Sigurado po ba kayo?
hindi ako makapagsalita. Ang ideya ay napakasuklam, napakasama. G. Alcaraz, sabi ni Detective Stone, ang nakikita ko po rito ay hindi lamang isang problema sa pamilya. Ito po ay isang organisadong krimen. Ang inyong anak na si Isabel at si Marco Morrison ay mga serial predator. Maraming biktima, maraming modus. Ang kasong ito ay may 7 felony counts laban kay Isabel. Kung kasama si Marco, mas mabigat pa. Ano po ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Magbubukas po ako ng isang formal na investigasyon. Kukunin ko ang lahat ng bank records, kakausapin ko ang lahat ng biktima, at maghahanda ako ng isang arrest warrant. Huminto siya at tinitigan ako ng diretso sa mata. G. Alcaraz, aarestuhin po namin ang inyong anak bukas. Ang mga salita niya ay parang isang hatol. Bukas, ganon kabilis. Naiintindihan niyo po ba ang ibig sabihin nito? Pagpapatuloy niya. Kapag naaresto na si Isabel, kakailanganin niyo pong tumestigo sa korte. Tatayo po kayo sa harap ng isang hurado at sasabihin sa lahat na ang inyong anak ay isang kriminal. Handa po ba kayo para doon? Handa na ba ako? Handa na ba akong panoorin ang aking anak na pusasan? Handa na ba akong tumestigo laban sa kanya? Hindi. Walang ama ang handa para sa ganong bagay. Ngunit Cecilia ay handa na. Naghanda siya sa loob ng 5 taon. Dinala niya ang pasanin na ito ng mag-isa. Ngayon, kailangan kong tapusin ang sinimulan niya. Tumingin ako sa detective. Opo, sabi ko, ang boses ko ay matatag na. Handa na po ako. Kinabukasan, tumayo ako sa kabilang kalye sa tapat ng malaking bahay ni Isabel sa isang mamahaling subdivision. Hindi ko kailangang naroon. Sinabi yon sa akin ni Detective Stone. Ngunit kailangan kong makita. Kailangan kong malaman na totoo ito. Ang bahay na iyon, tinulungan ko siyang bayaran ang down payment noon. Akala ko para sa kanyang kinabukasan. Ngayon, alam ko na kung saan talaga nanggaling ang pera. 2 police car ang huminto sa tapat ng bahay. Si Detective Stone at 2 unipormadong pulis ang bumaba. Kumatok sila sa pinto. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ito. Naroon si Isabel, nakasuot ng pang-yoga at isang mamahaling sweater. Perpekto ang kanyang buhok, perpekto ang kanyang makeup. Tila papunta siya sa isang brunch, hindi sa kulungan. Nang makita niya ang badge ni Detective Stone, nagbago ang kanyang mukha. Isabel Alcaraz? May warrant of arrest po kami para sa inyo, sabi ng detective. Ano? Pero, nagkakamali po kayo, sabi ni Isabel. Walang pagkakamali. Paki-turn around at ilagay ang inyong mga kamay sa likod. Noon ako nakita ni Isabel, nakatayo sa kabilang kalye. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pa! Sigaw niya. Anong nangyayari? Anong sinabi niyo sa kanila? Hindi ako gumalaw. Pa, tulungan niyo po ako. Sabihin niyo sa kanila na nagkakamali sila. Ilang kapitbahay na ang lumabas, nanonood. Daddy, please. Umiiyak na siya. Alam kong nagkamali ako, pero anak niyo po ako. Hindi niyo po pwedeng hayaan na gawin nila ito sa akin. Tumawid ako sa kalye, dahan-dahan. Huminto ako sa gilid ng kanyang driveway. Tumingin siya sa akin na parang ako ang kanyang huling pag-asa. Inilabas ko mula sa aking jacket ang isa sa mga tala-arawan ni Celia. Binuksan ko ito sa isang pahinang may marka. Pinasa ko ito ng malakas. October 12, 2023. Dumating si Isabel ngayon. Tinanong niya kung na-update ko na daw ba ang aking will. Sabi ko, hindi. Sabi niya, "Hay nako ma, hindi ka na bumabata. Dapat pag-isipan mo na yan." Pagkatapos ay tumawa siya na parang isang biro. Ngunit sa telepono kanina, narinig ko siyang nagsabi, "Hindi ko na alam kung gaano pa katagal ako maghihintay. Kailangan ng mamatay ng matanda para makuha ko na ang para sa akin." Ang mukha ni Isabel ay naging kulay abo. "Inaasam mong mamatay ang iyong ina dahil sa pera niya," sabi ko. "Hindi ka na ang anak ko. Ang anak ko ay namatay noong araw na mas pinili mo ang pera kaysa sa iyong ina." Ipinosas siya ng mga pulis. Habang isinasakay siya sa police car, lumingon siya sa akin. "Sana masaya ka pa." Tinitigan ko ang estrangherong nasa katawan ng aking anak. "Hindi ako masaya," sagot ko. "Ngunit ang iyong ina, sa wakas, payapa na siya." Ang korte ay may amoy ng floor polish at desperasyon. Nakaupo ako sa gallery,
katabi ang aking anak na si Ana. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Isabel sa tabi ng kanyang mamahaling abogado. Nakasuot siya ng isang navy blue suit, mukha siyang mas maliit, mas bata. Tila isang inosenteng biktima, ngunit alam ko na ang katotohanan. Alam ko na ang halimaw na nagtatago sa likod ng maamong mukha na iyon. Nagsimula ang paglilitis. Ang taga-usig, isang babaeng nagngangalang Andrea Connelly, ay tumayo sa harap ng hurado. Ang kasong ito, sabi niya, ay tungkol sa tiwala, sa pamilya, at kung ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay sinisira ang dalawang bagay na ito sa pinakamalupit na paraan. Ipinakita niya sa isang malaking screen ang isang litrato ni Celia, nakangiti, buhay na buhay. Ang dibdib ko ay nanikip. Ito si Celia Alcaraz, pagpapatuloy ng taga-usig. Sa loob ng 37 taon, nag-ipon siya ng 50 milyong piso, isang lihim na hindi niya sinabi kanino man, dahil natatakot siya. Natatakot siya sa nasasakdal, ang kanyang sariling anak. Isa-isang ipinakita ni Andrea ang mga ebidensya, ang mga security footage mula sa bangko na malinaw na nagpapakita kay Isabel sa bawat pagtatangka. Ang mga peking dokumento, ang mga testimonya ng iba pang mga biktima, mga matatandang niloko rin ni Isabel para sa mga peking investment at charity. Pagkatapos, ang abogado naman ni Isabel ang tumayo. Ang kanyang estratehiya ay simple lang. Ipininta niya si Isabel bilang isang biktima, isang babaeng minahal at minanipula ng isang profesional na manloloko, si Marco Morrison. Ang kliyente ko ay hindi isang mastermind, sabi ng abogado. Siya ay isang biktima ng isang career criminal. Oo, nagkamali siya. Ngunit ang pagkakamali ay hindi katumbas ng pagiging isang kriminal. Sinubukan niyang siraan ang mga tala-arawan ni Celia. Sinabi niyang ang mga ito ay isinulat lamang ng isang babaeng may sakit at hindi na makapag-isip ng tama. Isang babaeng hindi na pwedeng tanungin sa korte, ngunit alam ko ang totoo at dumating na ang oras para sabihin ito sa lahat. Tinatawagan ng prosekusyon si G. Gregorio Alcaraz sa witness stand. Ang buong silid ay tumahimik. Pinitawan ni Ana ang aking kamay. Tumayo ako. Ang aking mga binti ay nanginginig. Bawat mata sa silid ay nakatutok sa akin habang naglalakad ako papunta sa harap. Umupo ako sa witness stand. Nanumpa akong magsasabi ng katotohanan. Tumingin ako kay Isabel. Umiiyak siya. G. Alcaraz, tanong ng taga-usig, sabihin niyo po sa hurado kung ano ang nangyari sa araw ng libing ng inyong asawa. Huminga ako ng malalim at nagsimula akong magsalita. Ikinuwento ko ang lahat. Ang sobre, ang libreta, ang sulat, ang pagtatapon ni Isabel dito sa basurahan, ang paghalungkat ko sa basura sa gitna ng gabi, ang 7 pulang selyo, ang pagpunta ko sa bangko, ang 50 milyon, ang mga security footage, ang safe deposit box, at ang mga tala-arawan. Ipinabasa sa akin ng taga-usig ang ilang bahagi ng mga tala-arawan ni Celia. Bawat salita na binibigkas ko ay parang isang patalim na tumataraki sa aking puso at sa puso ng anak kong nasa kabilang panig. Hindi siya maniniwala. Hindi niya paniniwalaan na ang kanyang ginintuang anak ay isang magnanakaw. Gumagawa siya ng distansya sa pagitan namin. Nais niya kaming paghiwalayin para mas madali niya kaming manipulahin at nagtatagumpay siya. Pinasa ko rin ang huling sulat ni Celia, ang kanyang habilin, ang kanyang pag-ibig. Mahal kita. Kahit na sa mga panahong naging malamig ako, iyon ay dahil sinusubukan kitang protektahan. Nang matapos ako, ang buong korte ay tahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang pag-iyak ni Isabel. Dumating ang oras para tanungin ako ng kanyang abogado. Sinubukan niya akong ipitin. Sinubukan niyang palabasin na si Celia ay nalilito lang na baka nagkakamali lang siya sa kanyang mga isinulat. Ngunit tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang asawa ko po ay isang CPA sa loob ng 30 taon, sabi ko. Hindi siya nalilito sa mga numero, hindi siya nagkakamali sa mga salita, at hindi siya nagkamali sa pagkilala sa kanyang anak. Wala nang naging tanong pa ang abogado. Bumaba ako sa witness stand. Sinalubong ako ni Ana ng isang mahigpit na yakap.
Sa kabilang panig ng silid, nakatingin si Isabel. May ibinubulong ang kanyang mga labi, marahil ay patawad. Ngunit huli na ang lahat, dahil ang patawad ay hindi na kayang ayusin ang 5 taon ng kasinungalingan. Ang patawad ay hindi na kayang buhayin si Celia, at ang patawad ay hindi na kayang iligtas ang mga taong sinaktan ni Isabel. Sa sandaling iyon, alam ko na, sinira ko ang buhay ng aking anak para bigyang dangal ang alaala ng aking asawa. Iyon ang pinakamahirap na bagay na kinailangan kong gawin sa buong buhay ko, 4 na oras. 4 na mahahabang oras kaming naghintay habang ang hurado ay nagdedeliberasyon. Bawat minuto ay parang isang walang hanggan. Nakaupo kami ni Ana sa parehong pwesto, magkahawak kamay. Ang katahimikan sa loob ng courtroom ay mas nakabibingi pa kaysa sa anumang ingay. Sa kabilang panig, naroon pa rin ang 3 matatandang biktima ni Isabel, naghihintay, umaasa. Pagkatapos dumating ang tawag, may hatol na. Isa-isang pumasok muli ang 12 miyembro ng hurado. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Walang sino man sa kanila ang tumingin kay Isabel. At sa sandaling iyon, alam ko na. Tumayo ang lahat. Pumasok ang hukom. Umupo kaming lahat. May hatol na ba ang hurado? Tanong niya. Tumayo ang foreman ng hurado, isang babaeng nasa 50 anyos. Opo, Your Honor. Sa kaso ng elder financial abuse count 1, ano ang inyong hatol? Guilty. Narinig ko ang mahinang paghikpi mula kay Isabel. Count 2? Guilty. Count 3? Guilty. Isa-isang binasa ng foreman ang lahat ng 10 kaso. Elder financial abuse, identity theft, forgery, conspiracy to commit fraud, attempted fraud, lahat ng 7. Guilty, guilty, guilty. Nang matapos siya, si Isabel ay humahagulgol na. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Wala akong naramdaman, walang kasiyahan, walang ginhawa, isang malaking kawalan lamang. Salamat sa hurado, maaari na kayong umalis, sabi ng hukom. Humarap siya kay Isabel. Bibi Alcaraz, tumayo po kayo. Dahan-dahang tumayo si Isabel, inaalalayan ng kanyang abogado. Ikaw si Isabel Elizabeth Alcaraz ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang. Bago ko ipataw ang sentensya, dringgin ko muna ang mga pahayag ng mga biktima. Isa-isang tumayo ang 3 matatanda. Ikinuwento nila kung paano nakuha ni Isabel ang kanilang tiwala, kung paano niya ninakaw ang kanilang mga ipon, ang kanilang mga pangarap. Bawat salita nila ay isang patunay ng kalupitan ng aking anak. Nang matapos sila, tinanong ng hukom si Isabel kung mayroon ba siyang gustong sabihin. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Patawad po, bulong niya. Nagkamali po ako. Nagpadala po ako sa isang taong minanipula ako. Kung maibabalik ko lang po ang lahat, patawad po. Ngunit ang mukha ng hukom ay hindi nagbago. Bibi Alcaraz, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Narinig ko ang iyong paghingi ng tawad, ngunit nabasa ko rin ang 5 taon ng tala-arawan na isinulat ng iyong ina. Nakita ko ang mga security footage ng iyong 7 beses na pagtatangkang magnakaw, at narinig ko ang testimonya ng 3 matatandang iyong niloko. Hindi ka nagpakita ng pagsisisi hanggat hindi ka nahuhuli. Ang korte na ito ay hindi magpapakita ng awa para sa ganyang uri ng kalupitan. Tumingin ang hukom sa kanyang mga tala. Sa kasong elder financial abuse, ikaw ay hinahatulan ng 2 taon sa bawat count na pagsisilbihan ng sunod-sunod. Sa mga kaso ng fraud at identity theft, 1 taon sa bawat isa. Ang kabuuang sentensya, 6 na taon sa federal na kulungan. Si Isabel ay napaupo sa kanyang silya, tila nawalan ng lakas. Dagdag pa rito, pagpapatuloy ng hukom, kinakailangan mong magbayad ng restitusyon na nagkakahalaga ng 50 milyong piso kay G. Gregorio Alcaraz at sa iba pang mga biktima. At pagkatapos mong makalaya, ikaw ay sasailalim sa 5 taon ng supervised probation. Pumalo ang gavel. Tapos na ang lahat. 2 pulis ang tumulong kay Isabel na tumayo. Habang inilalabas siya sa silid, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit.
I hope you're happy pa. Tinitigan ko ang aking anak. Hindi ako masaya, sagot ko. Ngunit ang iyong ina, sa wakas, payapa na siya. Lumapit sa akin ang 3 matatandang biktima. Isa-isa silang nakipagkamay. Salamat po, sabi ng isa. Salamat po sa pagtayo para sa amin. Magkasama kaming lumabas ni Ana sa courthouse. Ang sikat ng araw sa labas ay napakaliwanag. Ang mundo ay patuloy na umiikot na parabang walang nangyari. Ayos lang po ba kayo pa? Tanong ni Ana. Hindi, sagot ko. Pero magiging maayos din ako. Ano na po ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Si Marco po, malaya pa rin. Hahanapin siya ng FBI, sabi ko. Mahahanap din nila siya. Tiningnan ko ang aking anak. At tayo, uuwi tayo at hahanapin natin ang paraan para magsimulang muli. Inakbayan ko siya. Magkasama. Tumingin ako sa kalangitan. Tapos na ang laban. Ang hustisya para kay Celia ay nakamit na. Ngunit ang digmaan sa loob ko ay nagsisimula pa lamang. Narito ang draft para sa Kabanata 10 na isinulat ng partikular para sa Audio AI, TTS. Sinunod ko ang iyong mga tagubilin, estilong pasalaysay, natural na nhibjiu, rhythm, walang mga bawal na gitling, hyphens, at angkop sa kulturang Pilipino-Pilipinas para sa mga nakatatanda. Ang pera ay na-convert sa piso at ang tono ay puno ng malasakit at pag-asa. Kabanata 10, ang bagong simula, nakaupo ako ngayon sa may bintana. Hawak ko ang mainit na tasa ng kape. Pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw. Kulay kahil ang langit, napakatahimik. Sa ganitong mga sandali, mas malinaw ang takbo ng isip ko. Minsan, napapaisip ako. Ano nga ba ang tunay na halaga ng pera? Nasa harap ko kanina ang mga dokumento sa bangko. 10 milyong piso, isang napakalaking halaga. 10 milyon. Kung tutuusin, pwede na kaming magpahinga ni Ana. Pwede kaming magbakasyon sa probinsya. Pwede naming bilhin ang lahat ng gusto namin. Pero hindi. Hindi maaari. Ang perang ito, hindi ito sa amin. Kay Celia ito. Dugo at pawis niya ito. At alam ko kung naririto siya ngayon, hindi niya gugustuhing itago lang namin ito sa ilalim ng kama o sa loob ng bangko. Kaya nagdesisyon kami ni Ana, hindi namin ito gagastusin para sa sarili. Sa halip, gagamitin namin ito para sa iba. Itinatag namin ang isang samahan. Ang pangalan nito ay Pundasyong Celia Alcaraz. Para ito sa mga katulad namin, mga lolo at lola, mga retirado na madalas ay nalilimutan na ng lipunan. Ang layunin namin ay simple lang, proteksyon. Gusto naming bigyan ng libreng abogado at payo ang mga matatandang na biktima ng panloloko. Ayaw na naming maulit pa ang nangyari kay Celia. Walang dapat mag-isa sa laban na ito. Nang pirmahan ko ang papel para ilipat ang pera sa pondo ng pundasyon, gumaan ang pakiramdam ko. Parang may tinik na nabunot sa dibdib ko. Parang narinig ko ang boses ni Celia. Sinasabi niyang, "Salamat Gregorio, tama ang ginawa mo." Ilang buwan ang lumipas mula noon. At heto, nasa ospital kami ngayon, hindi dahil may sakit ako, kundi dahil may magandang balita. Naghihintay kami sa labas ng delivery room. Kinakabahan ako. Panay ang dasal ko sa Diyos. Ilang sandali pa, pumukas ang pinto. Lumabas ang doktor na may malawak ng ngiti sa labi. "Lolo na po kayo, Mang Gregorio," sabi niya sa akin. Napatayo ako, nanginginig ang tuhod ko sa tuwa. Pumasok kami sa kwarto. At doon, nakita ko siya, ang aking apo. Napakaliit niya, mapula-pula ang pisngi at mahimbing ang tulog. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. Hinawakan ko ang munti niyang daliri. Napakalambot, napakasarap sa pakiramdam. Tinanong ko ang anak ko kung ano ang ipapangalan sa kanya. "Claudia Grace po, tay," sagot niya ng mahina. Claudia Grace, napakagandang pangalan. Pero habang tinititigan ko ang aking apo, ibang pangalan ang umaalingaw-ngaw sa isip ko. Celia? Naalala ko ang tapang ni Celia, ang pagmamahal niya. Pinulong ko sa aking apo, "Apo, ikaw ang bagong pag-asa. Sa bawat paghinga mo, dala mo ang alaala ng isang mabuting kaibigan. Hindi ka lang basta ipinanganak. Ipinanganak ka sa mundo na mas handa ng magmahal at tumulong. Dahil sa sakripisyo ng mga nauna sa iyo." Tumingin ako kay Ana. Nakangiti siya habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Wala na ang takot. Wala na ang galit sa mga manloloko. Ang natira na lang ay ito, pagmamahal, pamilya. Ito ang tunay na pamana.
Hindi ang 10 milyong piso, kundi ang pagtutulungan, ang pagbangon mula sa pagkadapa. Hinalikan ko sa noo ang aking apo. Welcome sa mundo, Claudia Grace. Maraming nagmamahal sa iyo at sa itaas alam kong nakangiti si Celia. Masaya na siya. Tahimik na ang lahat. Panatag na ang loob ko. Ito na ang aming bagong simula.